Ayan, game. So ayan mga bossing, ito na, ngayong araw magpe-pyesa reveal na tayo, no? Dami rin kasi nagtatanong sa atin ng mga pyesa na pinagbibili na nga natin. So ito nga, papakita ko na sa inyo isa-isa. Gaya nga na sabi ko dun sa previous vlog, inipon natin tong pyesa na to noong July ata, June or July. So dahil nga hindi naman natin kaya bumili ng isang bagsakan ng pyesa, inisa-isa natin to. Disclaimer lang mga bossing, hindi to yung mga pinakamadiin na pyesa at hindi rin ito yung pinakamalakas na karga, pero merong bitaw boy. At itong mga pyesa na to, ito yung mga suggested ni Doc Harvey na mga pyesa para sa gagawin nating bagong set ng ating makina. Umpisa natin dito sa cylinder block, MP brand, 57mm cylinder block. So black set siya, meron na siyang kasama gasket, tapos yung mismong block. Hindi pinagamit ni Doc Harvey yung piston na kasama kasi parang mahinang klase, kaya bumili tayo ng piston kit. Ang brand FIM piston, so 57mm yung size. So ito yung dinala natin kay Shera Speedtech para ipa-piston profile nung nakaraan. Meron na rin siyang kasama. May nanonood. Ay, may video pa. Sabi sa'yo, mag-vlog ako eh. So meron na rin siyang kasama piston pin, piston lock, tapos piston rings. So kung hindi mo nagkakamali, parang forged piston na ata to. So sunod naman, itong MP cylinder head din. MP brand din siya. So ang size na ito mga bossing, 24-28. 28 sa intake, 24 sa exhaust. So wala pa tayong nabiling exhaust gasket, pero doon na natin siya bibilin siguro kay Doc Harvey. Tapos meron din ako nabiling stainless na exhaust stud bolt para hindi kalawangin at iwas putol. So ganito rin yung nakakabit sa motor natin. Ayan, meron na rin siyang kasamang nut. So ito yung exhaust stud bolt para yan dito. So ayan, MP cylinder head, 24-28. So sunod naman mga bossing, ito, maraming nagtatanong sa atin na kung anong throttle body yung gagamitin natin. So ito yung throttle body nga natin na Pitts bike pang RS 150. So bakit pang RS 150? Kasi nung time na naghahanap ako ng throttle body, wala na akong makita pang Megaforce FI. So ang mangyayari sa throttle body natin na to, i-convert ni Doc Harvey. Actually pinasok ko lang dito sa loob, pero ito yung mga kakailanganin natin para sa throttle body ng RS 150. So meron tayong injector na MTRT, ang RS 150 rin to, na 130cc, 6 holes. Tapos meron din tayong fuel injector na parang hose ata to, na pang RS 150 din. So dahil na magiging convert tong throttle body natin, meron din tayong binili na mga socket. Ayan. So ito sa injector socket, tapos ito sa TPS socket. Wala kasing nakalagay. Kihin yung brand, pang ano ata to, sa air adjuster, ganun. Ito na yung mismong throttle body natin. Ang size nito 30mm. So dahil convert nga yung mangyayari sa throttle body natin, bumili tayo ng TPS na pang PCX 150, ADB 150. So pasok din siya sa RS 150. 4S1M pala yung brand nito, yung TPS natin. Siyempre kulay pula. Ayan.
Ganyan ang magiging itsura niya mga bossing. So ang kasukat na ito kasi yun nga pang PCX tsaka ADB 150. So kung sa Megaforce FI version 2 na TPS dapat ang gagamitin. Throttle body 30mm pang RS 150. So dahil nga naglaki tayo ng throttle body, bumili rin tayo ng ano ba tawag dito, Velocity CRP, yung brand niya, cool air intake. Ayan. So ito yung nakakabit sa throttle body natin papunta sa airbox. So malaki na yung pinaka opening niya. So sakto na to dun sa nguso ng throttle body natin. Siyempre kulay pula pa rin. Sunod naman yung segunyal natin. Ito yung dinala din natin kay Share Speed Tech, rebuild tsaka tanim balance natin. Pabali bumili na ako ng connecting rod kit. So yung bearing pinapalitan na natin, bagong connecting rods. Stock lang lahat to pero naka siya, tanim balance. Naka-balance to based sa 57mm. Tanim balance, stock sa yan ng Megaforce FI. So sunod naman para sa ating oil cooler setup. Oil cooler radiator natin. Mga fittings. Ayan. Ayan. Mga fittings. Syempre hose din. Kulay pula pa rin, di ba? Ito yung pinakamahalaga dito sa gagawin nating oil cooler. Oil cooler adapter na pang Megaforce FI, CNC na siya. Meron na rin siyang kasamang mga bolts na stainless. Ayan, Morin yung brand. So ito yung nakakabit sa oil filter cover. Ito yung ipapalit natin. Tapos dito nakakabit yung mga fittings natin para dito dadalo yung langis. At syempre mas maganda kung naka racing oil pump din tayo. Ataka Racing yung brand, pang Sniper 135. Ayan, may kasamang sticker. Meron na rin siyang bolts at ito yung mismong racing oil pump. Sunod naman, syempre yung binigay na starter motor sa atin ni Kuya Cards. So shoutout Kuya Cards para dito sa starter motor na to. Syempre wala nang laman to mga bossing dahil kinabitan natin sa motor natin ng nakaraan at uploaded na rin yung video natin tungkol dito na nandun na rin yung update natin. Panoorin nyo na lang. Next, ito mga bossing, hindi to kasama sa karga na gagawin natin pero isama ko na lang dito sa vlog. Bumili ko ng kalahating crankshell sa may magneto sa ipang Megaforce FI. Papalitan natin yung nakakabit sa motor natin ngayon kasi yung isang stud bolt kasi natin na lost thread. So dati ko na siyang pina-machine shop, lumuwag tapos hindi na siya ganong katibay kaya bumili na lang tayo ng kalahating crankshell. So madumi pa kasi siya mga bossing, hindi ko pa siya nalinisan. Dadaling na rin natin pa kay Doc Harvey, sasama natin para isang kabitan na lang. Kung tatanungin nyo naman ako sa link ng mga pinagbilhan ko ng mga pyesa na to, so hindi ko na alam kung saan ko siya nabili. Actually sa Shopee ko nabili lahat to, kaso hindi ko na makita yung link kasi last year ko pa nabili yung ibang mga pyesa dito. So i-search nyo na lang yung mga binanggit ko ng mga pangalan ng mga pyesa. Sigurado meron naman lalabas niyan. At kung tatanungin nyo rin ako kung magkano lahat na nagastos ko dito, nag-compute ako at hindi ko na rin sasabihin kung magkano, pero more or less mga nasa 30k. So hanggang dito na lang mga bossing, maraming salamat sa panonood at sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pyesa na balak nyo bilhin. Hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat, ride safe, peace.